Hello po sa lahat. Ako po si May. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay naghahabol ng pera, katayuan, at mas magandang buhay. Hindi na iiba ang bida natin ngayon. Matapos niyang tanggapin ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, dahil sa dami ng kailangan sa trabaho, nawala na siya ng oras para sa mga pagtitipon o sa kanyang mga tungkulin at hindi siya mapakali ng husto. Nang masaksihan niya ang mga biglaang kasawian na nangyayari sa mga tao sa paligid niya, nagsimula siyang questionin ang kabuluhan ng lahat ng kanyang hinangad. Ano ba talaga ang maibibigay ng pera at kasikatan kapag nagwakas na ang buhay mo? Paano siya tuluyang nakalaya mula sa mga tuksong ito? Sama-sama nating pakinggan ang kanyang kwento. Noong bata pa ako, mahirap ang pamilya ko at madalas akong nililibak ng mga tao sa paligid ko at minamaliit at hindi pinapansin ng mga kamag-anak at kaibigan. Kaya gumawa ako ng pagpapasya na paglaki ko, magiging isang mayaman at tanyag na tao ako para igalang at hangaan ako ng mga tao. Noong 2000, nalugi ang pharmaceutical company kung saan kami nagtrabaho ng aking asawa. Kaya kasunod nito ay nagtayo kami ng 2 butika. Sa simula, matapat naming pinatakbo ang negosyo. At dahil isa akong lisensyadong parmasyutiko na may kaalaman sa parmakolohiya, karamihan sa mga gamot na inihanda ko ay mabisa para sa aming mga customer. At nagtiwala sila sa akin. Pero paglipas ng panahon, napansin kong sa kabila ng araw-araw na pagsisikap, napakaliit ng aming kinikita. Samantalang, palaki ng palaki ang kinikita ng ibang mga parmasyutiko at hindi lamang sila nagmamay-ari ng mga bahay at sasakyan, kundi bumili rin sila ng mga tindahan. Alam kong nagmula ang pera nila sa hindi wastong pamamaraan. Pero ayaw kong sundan sila sa hindi ethical na paraan ng pagkita ng pera. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, dahil natukso ng pera, nagsimula kaming matuto mula sa ibang mga parmasyutiko na gumagamit ng mapanlinlang na mga pamamaraan para kumita ng pera. Tulad ng paghahalo ng murang medikal na sangkap sa mga mamahaling sangkap at pagbebenta sa mga ito ng magkasama. At nakakakita naman ng kaunting epekto ang mga customer matapos nilang inumin ang mga ito. Hindi lang nito napanatili ang aming mga customer, kundi nagbigay daan din ito para kumita kami ng mas maraming pera. Paminsan-minsan, nababagabag ang konsensya ko. Pero kapag naiisip ko kung paanong ginagawa rin naman ito ng iba, naiisip ko na kung matapat naming patatakbuhin ang aming negosyo, wala kaming kikitain. Kaya sumabay na lang kami sa agos. Naisip ko rin na basta't kumita kami ng mas maraming pera, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabayad sa kolehiyo ng anak ko at sa kanyang pag-aasawa. Magkakaroon kaming mag-asawa ng suporta at kasiguruhan sa aming pagtanda at makikilala rin ako bilang isang matagumpay at tanyag na tao. Makalipas ang ilang taong pagsusumikap, unti-unting umunlad ang aming 2 butika at nakabili kami ng bahay at kotse at nagkaroon ng kaunting ipon. Ang mga tao sa paligid namin, kabilang ang mga kamag-anak at kaibigan, ay nagsimulang humanga at mainggit sa akin at ang aking banidad ay lubos na nasiyahan. Habang nalulunod ako sa mga pangarap ng kayamanan, may nangyaring hindi inaasahan. Noong Setyembre 2012, inimbitahan kami ng aking asawa at kaibigan
sa isang birthday party. Pero sa hindi inaasahan, na aksidente ang aming sinasakyan habang papunta kami roon. Kaya may isang namatay at 3 nasugatan. Hindi lamang nasugatan at naospital ang asawa ko, kundi dahil siya ang nagmamaneho, kinailangang magbayad ng malaking danyos ang aming pamilya. Ang biglaang kamalasang ito ay nagdulot sa akin ng labis na pasakit at muntik nang bumigay ang aking isipan. Sa panahong ito, may isang taong nagbahagi sa akin ng ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, nalaman ko na ang mga tao ay nilikha ng Diyos at ang ating kapalaran ay kinokontrol at pinamumunuan niya. Naunawaan ko rin na tanging sa paglapit sa Diyos at pagtanggap ng kanyang pagliligtas, magkakaroon ang isang tao ng tunay na kaligayahan at kagalakan. Unti-unti, humupa ang matinding sakit sa puso ko at naging handa akong ipagkatiwala sa mga kamay ng Diyos ang lahat ng paghihirap na ito. Sa hindi inaasahan, mabilis na nakalabas ng ospital ang asawa ko at sa huli, hindi na kailangang magbayad ng napakalaking danyos ang aming pamilya. Labis akong nagpasalamat sa Diyos. Kalaunan, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan para linisin at iligtas ang sangkatauhan, para palayain ang mga tao sa madilim na kapangyarihan ni Satanas at bigyan sila ng buhay na walang hanggan at dalhin sila sa kaharian ng Diyos. Ito ang tanging pagkakataon para maligtas ang mga tao. Pakiramdam ko ay napakaswerte ko na nagawa kong lumapit sa Diyos sa buhay na ito at tanggapin ang kanyang pagliligtas at nagpa siya akong sumunod ng wasto sa Diyos sa buhay na ito. Noong panahong iyon, inaasikaso ko ang mga negosyo ko sa araw at dumadalo ako sa mga pagtitipon sa gabi. At kapag may oras ako, nangangaral din ako ng ebanghelyo. Noong 2014, napili ako bilang isang diakono ng pagdidilig. Alam kong mahalaga ang tungkuling ito at nais ko itong gampanan ng maayos. Pero araw-araw na maagang nagbubukas ang butika. At minsan ay abalang-abala ako na hindi ko na magawa ang mga devosyonal ko. At karaniwan, halos wala na akong oras na manahimik sa harap ng Diyos at masigasig na basahin ang kanyang mga salita. Kapag nakikipagtipon sa mga kapatid, binabasa ko lamang ang mga salita ng Diyos at ibinabahagi ang ilang salita at doktrina. Pero hindi ito gaanong nakakatulong o nakakapagpatibay sa iba. Minsan, abalang-abala ako sa aming mga negosyo na naaantala ko ang mga pagtitipon. At nakakaramdam ako ng matinding pagkakonsensya at pagkabalisa sa kalooban. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kapag puspos ng kagalakan ang inyong puso dahil ginagantimpalaan kayo para sa inyong mga pagpapagal, hindi ba kayo pinanghihinaan ng loob na hindi ninyo nasangkapan ang inyong sarili ng sapat na katotohanan? Nabasa ko rin na sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ako ang laman ng inyong isipan sa bawat isang sandali, ni ang katotohanang nagmumula sa akin, kundi ang inyong asawa, inyong mga anak, at ang mga bagay na inyong kinakain at isinusuot.
Iniisip ninyo kung paano kayo magtatamo ng mas mainam at mas mataas pang pagtatamasa. Ngunit kahit halos pumutok na ang inyong tiyan sa kabusugan, hindi pa rin ba kayo isang bangkay? Kahit sa tingin, napapalamutian ninyo ng marangyang bihisan ang inyong sarili, hindi pa rin ba kayo naglalakad na bangkay na walang buhay? Nagpapakahirap kayo alang-alang sa inyong sikmura, hanggang sa puntong tinutubuan na kayo ng uban. Subalit walang sino man sa inyo ang nagsasakripisyo ni isang hibla ng buhok para sa aking gawain. Palagi kayong humahangos, pinapagod ninyo ang inyong katawan at kinakalog ninyo ang inyong utak para sa kapakanan ng inyong sariling laman at para sa inyong mga anak. Subalit wala ni isa sa inyo ang nagpapakita ng anumang pag-aalala o malasakit para sa aking mga layunin. Ano pa ba ang inaasam ninyong matamo mula sa akin? Sa pagninilay sa mga salita ng Diyos, nakaramdam ako ng labis na pagkakonsensya at malalim na pang-aakusa sa aking kalooban. Araw-araw akong abalang kumita ng pera. At minsan ay hindi na regular ang aking mga devosyonal at pagdalo sa mga pagtitipon at hindi ko rin madiligan ng maayos ang mga kapatid ko. Hindi lamang ito nakaantala sa sarili kong paghahangad ng katotohanan, kundi nakahadlang din ito sa buhay pagpasok ng mga kapatid ko. Ngayon ay mabilis na lumalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at mas marami pang tao ang kinakailangan para mangaral ng ebanghelyo at magpatotoo tungkol sa Diyos. Dapat kong ituon ang aking puso sa tungkulin ko at iambag sa gawain ng ebanghelyo ang ilan sa aking mga pagsisikap. Pero tinatamasa ko ang pagdidilig at pagtutustos ng Diyos habang nabibigong gampanan ang tungkulin ko at inaalala ko pa rin ang aking hinaharap, kasikatan at pakinabang. Nagsikap ako ng mabuti para kumita ng pera, pero nabigo akong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Tunay ngang napakalaki ng utang ko sa Diyos. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, nagpa siya akong ilipat sa iba ang pagmamay-ari ng isa sa mga butika. Bagamat mababawasan ang aking kita, magkakaroon ako ng mas maraming oras para hangarin ang katotohanan at gampanan ang aking tungkulin. Pero hindi talaga sumang-ayon ang asawa ko. Bukod pa rito, noong panahong iyon, naglabas ang National Pharmaceutical Supervision Administration ng mga bagong patakaran na nangangahulugang ang mga lisensyadong parmasyutiko lang ang pwedeng magbukas ng mga butika. At sa aming county, mula sa mahigit 100 butika, iilan lamang ang may mga kalifikasyon para magpatakbo. At pag-aari namin ang 2 sa mga ito. Ibig sabihin nito ay habang unti-unting nababawasan ang aming mga kakompetensya, bubuti ng bubuti ang aming negosyo. Nainggit sa amin ang karamihan sa aming kapwa parmasyutiko. At tuwang-tuwa ang asawa ko, sinabi niya sa akin. Sa 2 butika, kikita tayo ng hindi bababa sa 400,000 yuan kada taon. Nayanig ang puso ko nang marinig kong sinabi niya ito at naisip ko, nagsikap kami sa lahat ng mga taong ito para kumita ng kaunting pera. At ngayon, ay may magandang pagkakataon kami para kumita ng malaking pera. Kung ipagpapatuloy namin ito ng ilang taon pa, magkakaroon kami ng malaking kayamanan. Siguro ay maghihintay na lang ako at kikita pa ng kaunting pera bago ko buong oras na ilaan ang sarili ko sa tungkulin ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang pagpapatakbo ng butika habang ginagampanan ko ang tungkulin ko.
Pero lalo pang naging mas abala ang negosyo sa aming mga butika. At kung minsan, kapag paalis na ako para pumunta sa isang pagtitipon, may customer na magpupumilit na ihanda ko ang kanyang gamot. Kaya nahuhuli ako sa pagtitipon. Kahit manatili ako sa bahay at hindi pumunta sa butika, tumatawag o nakikipag-ugnayan pa rin ang mga customer para sa gamot o payong medikal na nakakagulo sa akin, nagdudulot ng kaguluhan sa isipan ko at nakahahadlang sa aking tahimik na pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Sa isa pang pagkakataon, isinaayos kong mangaral ng ebanghelyo kasama ang mga kapatid ko. Pero hindi ako makapunta dahil may bagay na kailangang unahin sa butika. Tuwing naaantala ko ang pagtitipon o nabibigong gampanan ang aking tungkulin, labis akong nakokonsensya. Araw-araw ay abala ako sa negosyo at wala na akong oras para hangarin ang katotohanan o gampanan ang aking tungkulin. Kung magpapatuloy ito, lalayo ng lalayo ang puso ko sa Diyos. Nais ko pa ring ilipat sa iba ang pagmamay-ari ng isa sa mga butika. Pero hindi sumang-ayon ang asawa ko at nagsimulang hadlangan ako sa aking pananalig. Nagbanta pa nga siyang hihiwalayan ako kung ipagpapatuloy ko ang pananampalataya sa Diyos. Dahil dito ay labis na nagtalo ang kalooban ko. Nang ako ay nalilito na, may nangyaring hindi inaasahan na naging dahilan para sa wakas ay magsimula akong magnilay. Biglang sinapian ng demonyo ang asawa ko ng ilang araw dahil sa pagsamba niya sa masasamang espiritu. Nang makita ko ang dinormal na kalagayan niya, labis akong natakot. Binasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa lupa, lahat ng uri ng masasamang espiritu ay walang tigil sa paggala sa paghahanap ng mapagpapahingahan at walang hinto sa paghahanap ng mga bangkay ng mga tao na maaaring lamunin. Aking mga tao, kailangan kayong manatili sa loob ng aking pangangalaga at proteksyon. Huwag magpakasama kailanman. Huwag kumilos ng bulagsak kailanman. Dapat mong ialay ang iyong katapatan sa aking sambahayan at sa katapatan mo lamang malalabanan ang panlalansi ng mga dyablo. Ano man ang mangyari, hindi ka dapat kumilos na tulad noong araw na gumagawa ng isang bagay sa aking harapan at ng iba naman sa aking likuran. Kung kikilos ka sa ganitong paraan, hindi ka na pwedeng matubos. Hindi ba higit pa sa sapat ang nabigkas kong mga salita na tulad ng mga ito? Hindi nanampalataya ang asawa ko sa tunay na Diyos at sinamba niya ang masasamang espiritu bilang mga Diyos. Dahil dito, pinahirapan siya ni Satanas at ng masasamang espiritu. Kahit nananampalataya ako sa tunay na Diyos, namuhay pa rin ako sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Naghahangad ako ng mga makamundong bagay at namumuhay ng nakagapo sa pera. Hindi ko binasa ng maayos ang mga salita ng Diyos at hindi ko natupad ang tungkulin ko. Kung magpapatuloy ako ng ganito, lalo lamang akong lalayo sa Diyos. At kapag nawala sa akin ang proteksyon ng Diyos, maaari akong kunin ni Satanas anumang oras. Nagsilbing babala sa akin ang sitwasyon ng asawa ko. Hindi na ako maaaring manatiling nagmamatigas na nabubulagan. Noong panahong iyon, isang deputy director ng tax bureau na kilala ko ang na-diagnose na may cancer sa murang edad. Marami siyang pera at labis na iginalang ng marami. Pero nang maharap sa kamatayan, walang anumang dami ng pera o katanyagan ang makatulong sa kanya. Noong sandaling iyon, tinanong ko ang sarili ko, ano nga ba talaga ang layunin ng buhay?
Ito ba ay upang mabuhay lang tayo para sa pera? Ano ang silbi ng pera at katanyagan sa harap ng kamatayan? Sa huli, hindi ba't mauuwi tayong lahat na walang bitbit habang iniiwan natin ang mundong ito? Kalaunan, nagbasa ako ng ilan pang salita ng Diyos at nagkaroon ako ng mas malinaw na pagkaunawa sa ugat ng paghahangad ng pera, kasikatan at pakinabang. Sabi ng makapangyarihang Diyos, filosofiya ni Satanas ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Laganap ito sa gitna ng mga tao, sa bawat lipunan. Maaari ninyong sabihin na ito ay isang kalakaran. Ito ay dahil ikinintal ito sa puso ng bawat isang tao na sa una ay hindi tinanggap ang kasabihang ito. Ngunit pagkatapos ay binigyan ito ng tahimik na pagtanggap noong maranasan na nila ang tunay na buhay at nagsimula nilang maramdaman na totoo nga ang mga salitang ito. Hindi ba ito proseso ni Satanas na ginagawang tiwali ang mga tao? Ginagamit ni Satanas ang pera para akitin ang mga tao at ginagawa niyang tiwali silang lahat para sumamba sa pera at mga material na bagay. At paano na ipapamalas sa mga tao ang pagsambang ito sa pera? Hindi ba't iniisip ninyo na sa mundong ito ay hindi kayo mabubuhay kung walang pera at na hindi ninyo kakayanin kahit isang araw kung walang pera? Kung gaano karaming pera mayroon ang mga tao ang nagtatakda kung gaano kataas ang kanilang katayuan at kung gaano sila kagalang-galang. Nararamdaman ng mahihirap na hindi nila kayang magtaas noo, samantalang ang mayayaman ay may mataas na katayuan, taas noo, at kayang magsalita ng malakas at mamuhay sa paraang mapagmataas at walang pagpipigil. Ano ba ang dinadala ng kasabihan at kalakarang ito sa mga tao? Hindi ba totoo na handa ang maraming tao na magsakripisyo para kumita ng pera? Hindi ba't ang maraming tao ay nawawalan ng kanilang dignidad at integridad sa paghahanap ng mas maraming pera? Hindi ba marami ang mga taong nawawalan ng pagkakataon na gawin ang kanilang tungkulin at sumunod sa Diyos para lamang sa pera? Hindi ba ang pagkawala ng pagkakataong matamo ang katotohanan at maligtas ang pinakamalaki sa lahat ng nawala sa mga tao? Gamit lang ang pamamaraang ito at ang kasabihang ito, ginagawang tiwali ni Satanas ang tao hanggang sa gayong antas. Hindi ba't masama ang intensyon ni Satanas? Hindi ba't isa itong mapaminsalang panlalansi? Ginugugol ng mga tao ang kanilang buong buhay sa paghahanap ng salapi at kasikatan at pakinabang. Itinuturing nila ang mga bagay na ito bilang tanging pag-asa nila para mabuhay, bilang kanilang tanging paraan ng suporta, na para bang ang pagtataglay sa mga ito ay mangangahulugan na maaari silang patuloy na mabuhay at makatakas sa kamatayan. Subalit kapag malapit na silang mamatay, ay doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo sa kanila ang pera, kasikatan at pakinabang, at sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kahina at kawalang kapangyarihan, kung gaano sila kabulnerable, at kung gaano sila kalungkot at tila walang magawa at walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang salapi o kasikatan at pakinabang ay hindi maipagpapalit sa buhay. Na gaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang katayuan, lahat ng tao ay pantay-pantay na mahihirap at maliliit sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng pera ang buhay, na hindi nabibigyang kakayahan ng kasikatan at pakinabang na makatakas ang isang tao sa kamatayan, na alinman sa pera o kasikatan at pakinabang ay hindi nakapagpapahaba ng buhay ng isang tao ng kahit na isang minuto o kahit na isang segundo.
Mula sa mga salita ng Diyos, naunawaan ko na mula sa murang edad, naitanim na sa akin ang maraming satanikong lason tulad ng pera ang nagpapaikot sa mundo. Mamamatay ang tao para sa pera. Mamamatay ang ibon para sa pagkain. At kung walang hirap, walang sarap. Akala ko na kapag may pera ka, nasa iyo na ang lahat at na makakamit mo ang paghanga at paggalang ng iba at mamumuhay ka ng masaya at kontento. Akala ko ay ganitong uri ng buhay ang may kabuluhan at halaga. Kaya ninais kong yumaman at maging isang taong may kayamanan at katanyagan. Itinuring ko ang pera, kasikatan at pakinabang bilang aking buhay, sandigan at seguridad sa buhay. Pero ano nga ba talaga ang naidulot sa akin ng pera, kasikatan at pakinabang? Ang mga ito ba ang tunay kong sandigan at seguridad? Naihatid ba ng mga ito sa akin ang tunay na kagalakan at kapayapaan? Sa paglipas ng panahon, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para kumita ng pera. Humantong pa nga ako sa panlilinlang ng mga customer para kumita ng di matapat na pera sa kabila ng aking konsensya. Pero nang kumita ako ng pera at nasiyahan ang banidad ko, napagtanto ko sa wakas na ang pagkakaroon ng mga bagay na ito ay hindi pumawi sa kahungkagan at pasakit na nasa kaibuturan ng aking puso. At lalo nang hindi ito nakatulong sa akin na makamit ang kaligayahan at kagalakan na ninanais ko. Sa halip, dahil dito ay nabagabag ang konsensya ko. Lalo na sa aksidenteng iyon sa sasakyan, kung hindi dahil sa proteksyon ng Diyos, hindi sana malalaman ng aming pamilya kung paano magpapatuloy sa pamumuhay at natatakot ako na baka namatay ako ng bigla at maaga. Napagtanto ko na hindi kayang bilhin ng pera, kasikatan at pakinabang ang buhay. Hindi rin ito kayang maghatid ng kapayapaan at seguridad at na hindi ang mga ito ang tunay kong sandigan dahil ang Diyos lamang ang tunay kong sandigan. Pero mahigpit pa rin akong kumapit sa pera, kasikatan at pakinabang. Ang pera, kasikatan at pakinabang ay parang mga tanikalang gumagapo sa akin. Malinaw kong nakita ang pagliligtas ng Diyos at naunawaan ko ng bahagya ang halaga at kahulugan ng paghahangad ng katotohanan. Pero nais ko pa rin manampalataya sa Diyos habang naghahangad ng kayamanan. Tunay ngang hangal ako. Naisip ko ang sinabi ng Panginoong Hesus. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ano ang pakikinabangan ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan at maiwawala niya ang kanyang sariling buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sa nakaraang ilang taon na nananampalataya ako sa Diyos, gumugol ako ng maraming oras at lakas sa pagkita ng pera. At hanggang sa ngayon, hindi ko pa gaanong nauunawaan ang katotohanan at hindi pa ako nagkakaroon ng anumang buhay pagpasok. Kung magpapatuloy ako ng ganito, gaano man karami ang perang kitain ko at gaano man kalaki ang kasiyahan ng laman na matamasa ko o ang reputasyong makamit ko, kung hindi ko makakamit ang katotohanan, sa huli, wala rin akong mapapala. Kung mawawala sa akin ang pagkakataong mailigtas ng Diyos dahil sa pagnanais kong kumita ng pera at masisira ang buhay ko, hindi ba't napakakitid ng pananaw ko at isinasakripisyo ko ang aking hinaharap
para sa maliliit na panandaliang pakinabang. Nakita ko na ang mga binansagang salitang karunungan tulad ng una ang pera at pera ang nagpapaikot sa mundo ay mga kasinungalingan at maladyaablong salita ni Satanas na naglilihis at ginagawang tiwali ang mga tao at na ang mga ito ay mga bitag na umaakit sa mga tao para ilayo ang kanilang mga sarili at ipagkanulo ang Diyos na nagdadala sa kanila sa impyerno. Mga pakana ito ni Satanas para lamunin ang kaluluwa ng mga tao. Napakatuso at mapaminsala ng mga layunin ni Satanas. Pagkatapos ay nagbasa ako ng mga salita ng Diyos. Talaga bang ang mundo ang iyong pahingahan? Matatamo mo ba talaga sa pag-iwas sa aking pagkastigo ang pinakabahagyang ngiti ng kasiyahan mula sa mundo? Magagamit mo ba talaga ang iyong panandaliang kasiyahan upang pagtakpan ang kahungkagan sa iyong puso, kahungkagan na hindi maitatago? Maaari mong lokohin ang lahat sa iyong pamilya, ngunit hinding-hindi mo ako maluloko. Dahil napakaliit ng iyong pananalig, hanggang sa araw na ito, wala ka pa ring kapangyarihang makasumpong ng anuman sa mga katuwaang handog ng buhay. Hinihimok kita. Mas mabuti pang taos-puso mong gugulin ang kalahati ng iyong buong buhay para sa akin, kaysa gugulin mo ang iyong buong buhay ng katamtaman at kaabalahan para sa laman, na tinitiis ang lahat ng pagdurusang halos hindi makayanan ng isang tao. Ano ang silbi ng pagpapahalaga ng husto sa iyong sarili at pagtakas mula sa aking pagkastigo? Ano ang silbi ng itago ang iyong sarili mula sa aking panandaliang pagkastigo para lamang umani ng walang hanggang kahihiyan, ng walang hanggang pagkastigo? Hinahanap ng Diyos iyong mga nag-aasam na siya ay magpakita. Hinahanap iyong mga nakikinig sa kanyang mga salita. Hinahanap iyong mga hindi nakakalimot sa kanyang atas at mga naghahandog ng kanilang puso at katawan sa kanya. At hinahanap iyong mga kasing mapagpasakop at kasing di lumalaban ng mga bata sa kanyang harapan. Kung ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos, hindi nahahadlangan ng anumang puwersa, titingnan ka ng Diyos ng may pabor at ipagkakaloob sa iyo ang kanyang mga pagpapala. Kung ikaw ay may mataas na katayuan, dakilang reputasyon, saganang kaalaman, napakaraming ari-arian, at suporta ng maraming tao, subalit nananatili kang hindi nagugulo ng mga bagay na ito at humaharap ka pa rin sa Diyos upang tanggapin ang kanyang tawag at ang kanyang atas, at nagawin kung ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo, ang lahat ng iyong ginagawa ay magiging pinakamakabuluhan sa lupa at pinakamakatarungan na gawain ng sangkatauhan. Kung tatanggihan mo ang tawag ng Diyos alang-alang sa katayuan o sarili mong mga layon, lahat ng iyong gagawin ay susumpain at, mas lalo na, kasusuklaman ng Diyos. Labis akong naantig at nahikayat ng mga salita ng Diyos. Pauna nang itinakda ng Diyos na ako ay isilang sa mga huling araw, hindi lamang para tustusan ang aking pamilya o para magkaanak, kundi para lumapit sa Diyos at tanggapin ang kanyang pagliligtas, para kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos at magpasakop sa Kanya, para tuparin ang mga responsibilidad ng isang nilikha, para gampanan ang mga tungkulin ng isang nilikha, at para hangarin ang katotohanan at mamuhay ng isang makahulugan at makabuluhang buhay. Ito ang layon at direksyon ng aking buhay. Ngayon ay malapit nang matapos ang gawain ng Diyos, at umaasa ang Diyos na mas marami pang tao ang lalapit sa Kanya para tanggapin ang Kanyang pagliligtas. Sa makatwid, dapat kong talikuran ang mga makamundong hangarin ko
at gampanan ang tungkulin ko. At sa paggampan ng aking tungkulin, hangarin ang katotohanan para makamit ang kaligtasan mula sa Diyos. Ito ang pinakamakahulugang buhay. Nang maisip ko ito, nagpa siya akong bitawan ang negosyo ko at ilaan ang sarili ko sa aking tungkulin ng buong oras. Hindi na ako magpapakapagod para sa pera, kasikatan at pakinabang. Nang mabalitaan ng asawa ko na pinaplano kong ilipat sa iba ang pagmamay-ari ng isang butika, sumabog siya sa galit. Nagbabanta siyang hihiwalayan ako at sinasabi pang isusuplong niya ako dahil nananampalataya ako sa Diyos. Naisip ko kung paanong pinahihirapan at pinapatay pa nga ng CCP ng walang kaparusahan ang mga nananampalataya sa Diyos at nakaramdam ako ng kaunting takot at panghihina. Nagdasal ako sa Diyos sa puso ko. Hinihiling sa Kanya na bigyan ako ng pananalig at lakas. Pagkatapos magdasal, naisip ko kung paanong ang Diyos ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat at na ang mga usapin tulad ng kung isusuplong ako ng asawa ko o kung hahabulin ako ng mga pulis ay nasa mga kamay ng Diyos. Dahil ang Diyos ang aking sandigan, hindi na ako natakot. Nang makita niyang tumanggi akong makipagkompromiso, tinawagan ng asawa ko ang mga magulang ko at hiniling sa kanilang kumbinsihin ako. Galit na sinabi sa akin ng tatay ko, "Bakit mo isusuko ang magandang negosyo at tatanggihan ang madaling pera para lang manampalataya sa Diyos? Baliw ka ba?" Umiiyak namang sinabi ng nanay ko, "Kung titigil ka sa pagkita ng pera, ano ang mangyayari sa anak mo? Wala ka bang pakialam sa perang aasahan namin sa pagtanda namin?" Nagsimula ang asawa kong gumamit ng kapwa malulumanay at mahihigpit na pamamaraan. Sinabi niya, "Kung hindi mo isinasaalang-alang ang sarili mo, isaalang-alang mo man lang ang anak natin. Bata pa siya. At sa hinaharap, kakailanganin niya ng pera para sa kolehiyo, pag-aasawa at bahay. Kakailanganin ng pera para sa lahat ng uri ng bagay. Basta't kumikita tayo ng pera para sa edukasyon, pag-aasawa at bahay ng anak natin, hindi kita pipigilang manampalataya sa Diyos." Nang marinig kong sinabi nila ang mga bagay na ito, medyo nayanig ako at naisip ko, may punto sila. Mahirap ang mundo sa labas at patindi ng patindi ang kompetisyon. Kakailanganin ng anak ko ng maraming pera para sa kanyang pag-aaral, pag-aasawa at bahay. Dapat ko bang pakinggan ang asawa ko at ipagpatuloy ang aming negosyo ng 1 o 2 taon pa para kumita ng mas maraming pera para sa anak namin? Talagang nasaktan ako at nagtalo ang kalooban ko. Kaya tumawag ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na protektahan ang puso ko. Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Kung ikaw ay determinado lang na lubusang humiwalay mula kay Satanas, ngunit wala kang mga epektibong sandata para talunin si Satanas, ikaw ay nasa malaking panganib pa rin. Sa paglipas ng panahon, kapag ikaw ay lubhang napahirapan na ni Satanas, na wala nang natitirang lakas sa iyo, ngunit hindi mo pa rin magawang magpatotoo, hindi pa rin tuluyang napapalaya ang iyong sarili mula sa mga paratang at paglusob ni Satanas laban sa iyo, magiging maliit lamang ang pag-asa na maililigtas ka. Sa huli, ibig sabihin, kapag ipinapahayag na ang konklusyon ng gawain ng Diyos, kung mahigpit ka pa ring hawak ni Satanas, kung saan hindi mo magawang makalaya,
hindi ka na kailanman magkakaroon ng pagkakataon o pag-asa. Kung gayon, ang ipinapahiwatig nito ay magiging ganap na mga bihag ni Satanas ang ganitong mga tao. Ginising ako sa tamang oras ng mga salita ng Diyos. Nais gamitin ni Satanas ang pag-aalala ko sa aking anak para manatili akong nakakulong sa paghahangad ng pera. Nais niya akong maging alipin ng salapi at hindi makatakas sa paikot-ikot na siklong ito. Kung magpapatuloy ako ng ganito, kapag natapos na ang gawain ng Diyos, wala akong makakamit na katotohanan at mapupunta ako sa impyerno kasama ni Satanas. Muntik na akong mahulog sa patibong ni Satanas. Nagbanta ang asawa kong hihiwalayan ako para pigilan ako sa paggampan ng aking tungkulin at nais pa nga niya akong isuplong. Ang layo niya ay panatilihin ako sa bahay para kumita ng pera. At kung hindi ako kikita ng pera para sa kanya, nais niya akong ipaubaya sa pag-uusig ng CCP. Paanong nagkaroon ng pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa sa ganoon? Itinuring niya lang talaga akong kasangkapan para kumita ng pera. Napagtanto kong hindi kami magkauri ng asawa ko at hindi rin pareho ang landas na tinatahak namin. Kung nais niya akong hiwalayan, magiging mabuting bagay pa nga iyon para sa akin. Dahil sa pagiging malaya mula sa paglilimita ng pamilya, malaya na akong makapananampalataya sa Diyos. Pagkatapos, nais kong kumita ng mas maraming pera para sa anak ko, para magkaroon siya ng magandang buhay sa hinaharap. Pero sa ganito, hindi ako naniniwala na nasa mga kamay ng Diyos ang kapalaran ng isang tao. Pauna nang itinakda ng Diyos ang hinaharap ng anak ko, at gaano man kalaking pera ang kitain ko, hindi ko mababago ang kanyang tadhana. Maaari ko lamang ipagkatiwala sa mga kamay ng Diyos ang aking mga magulang at ang aking anak. At maaari lang akong magpasakop sa lahat ng kanyang pagsasaayos. Ito ang pinakamatalinong desisyon. Habang iniisip ito, nagpasya ako. Gaano man ako usigin o hadlangan ng asawa ko, maninindigan ako sa aking patotoo. Kalaunan, nagbasa ako ng mas marami pang salita ng Diyos. Dapat hangarin ng lahat ng tao na isabuhay ang isang makabuluhang buhay at hindi dapat masiyahan sa kanilang kasalukuyang mga kalagayan. Dapat nilang maisabuhay ang wangis ni Pedro at dapat nilang taglayin ang kaalaman at mga karanasan ni Pedro. Dapat nilang hangarin ang mga bagay na mas matatayog at mas malalalim. Dapat nilang hangarin ang isang mas malalim, mas dalisay na pagmamahal sa Diyos at isang buhay na may halaga at kahulugan. Ito lamang ang buhay. Sa ganito lamang sila magiging katulad kay Pedro. Dapat kang magdusa ng paghihirap para sa katotohanan. Dapat mong isakripisyo ang iyong sarili para sa katotohanan. Dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan at dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa para magkamit ng higit pang katotohanan. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa pagtatamasa ng pagkakasundo ng pamilya at hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng buong buhay mo alang-alang sa pansamantalang pagtatamasa. Dapat mong hangarin ang lahat ng maganda at mabuti at dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makabuluhan. Kung namumuhay ka ng gayong isang ordinaryo at makamundong buhay at wala kang anumang layong hahangarin, hindi ba't pag-aaksaya ito sa iyong buhay? Ano ba ang iyong makakamtan mula sa ganitong paraan ng pamumuhay? Dapat mong talikuran ang lahat ng kasiyahan ng laman alang-alang sa isang katotohanan
At hindi mo dapat itapon ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang ganitong mga tao ay walang integridad o dangal. Walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Pagkatapos basahin ang siping ito ng mga salita ng Diyos, labis akong naantig. Sa mga huling araw, ipinahayag ng Diyos ang lahat ng katotohanang nagliligtas sa mga tao. Tanging iyong mga nagkakamit ng katotohanan ang makatatanggap ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos at makaliligtas sa malalaking kalamidad. Kung mananatili akong nakakulong sa kumunoy ng pera, kasikatan at pakinabang at hindi makakatakas, mawawala sa akin ang pagkakataong maligtas. Kailangan kong taimtim na hangarin ang katotohanan, hanapin ang pagbabago sa disposisyon ko, at tuparin ang tungkulin ko bilang isang nilikha. Bagamat hindi ko naunawaan ang maraming katotohanan sa paglipas ng mga taong ito, nagkaroon ako ng kaunting pagkaunawa sa tiwaling disposisyon ko sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga salita ng Diyos. At nakita ko rin ang mga kahihinatnan ng paghahangad ng pera, kasikatan, at pakinabang. Ang mga nakamit kong ito ay hindi mabibili ng anumang halaga ng pera. Ang pagbabago sa disposisyon ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang iglap. At nangangailangan ito ng maraming karanasan sa paghatol at pagkastigo ng Diyos para makamit. Kailangan kong samantalahin ang panahong ito na maghangad para makamit ko ang katotohanan at buhay. Kaya, inihayag ko ang posisyon ko sa aking asawa at mga magulang. Sinabi ko, ang Diyos ang Panginoon ng sangnilikha at tayong lahat ay mga nilikha. Ganap na likas at may katwiran ang pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Kung hindi kayo mananampalataya sa Diyos, nasa sa inyo na iyon. Pero hindi ninyo dapat hadlangan ang aking pananampalataya sa Diyos at paggampan sa aking tungkulin. Nang makita nila ang aking matibay na saloobin, wala nang nasabi ang pamilya ko. Dahil sa mga kahangahangang pagsasaayos ng Diyos, matagumpay na nailipat agad sa iba ang pagmamay-ari ng butika. At sa wakas, ay buong oras ko nang nailaan ang sarili ko sa paggampan ng aking tungkulin. Salamat sa Diyos. Anong bahagi ng kanyang patotoong batay sa karanasan ang pinaka-nakaantig sa inyo? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood.